Si Ahmad, isang 72 taong gulang na lolo, ay dating masiglang lalaki na kilala sa kanyang mahabang paglalakad sa kanilang nayon sa probinsya ng Quezon. Araw-araw dinadaanan niya ang mga palayan, kumakaway sa mga kapitbahay at nagpapahinga sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Ngunit nitong mga nakaraang taon, napansin niya na ang kanyang mga paa ay mabilis na napapagod. Pagkatapos ng maikling lakad, sumasakit ang kanyang mga binti, parang may mga karayom na tumutusok sa kanyang mga kalamnan. Nahirapan siyang umakyat sa hagdan ng kanyang maliit na bahay at minsan kailangan niyang umupo pagkatapos lamang ng ilang hakbang. Baka dahil na sa edad, sabi niya sa sarili, ngunit ang sakit ay nagpapabigat sa kanyang puso. Ayaw niyang umasa sa mga gamot. Gusto niya ng natural na solusyon. Isang araw, habang namimili sa palengke, nakilala ni Ahmad si Aling Rosa, isang dating nurse na naging nutrisyonista. Napansin ni Aling Rosa ang mabagal na paglakad ni Ahmad at tinanong siya tungkol sa kanyang kalagayan. Lolo Ahmad, ang sakit sa binti mo ay hindi lang dahil sa edad. Maaaring kulang ang daloy ng dugo o may pamamaga ang iyong mga kalamnan, paliwanag ni Aling Rosa. Inirerekomenda niya ang 4 na pagkain na napatunayang mabisa sa klinikal na pag-aaral: beets, salmon, spinach at banana. Subukan mo muna ang mga ito bago ka uminom ng gamot, sabi niya habang inaabot kay Ahmad ang isang listahan ng mga recipe. Kinabukasan, nagpasya si Ahmad na sundin ang payo. Sa palengke, bumili siya ng sariwang beets. Bagamat hindi siya sanay sa lasa nito, naghanap siya ng paraan para gawing masarap ito. Inihaw niya ang beets na may kaunting olive oil at asin at uminom din siya ng isang maliit na baso ng beet juice araw-araw. Ayon kay Aling Rosa, ang beets ay mayaman sa nitrates na tumutulong sa pagluwag ng mga daluyan ng dugo, kaya mas maraming oxygen ang dumarating sa mga kalamnan ng binti. Napansin ni Ahmad na pagkatapos ng isang linggo, hindi na gaanong sumasakit ang kanyang mga binti pagkatapos maglakad. Ang pakiramdam ng pagbigat sa kanyang mga paa ay unti-unting nawala. Dagdag pa rito, nagdagdag si Ahmad ng salmon sa kanyang dieta. 2 beses sa isang linggo, kumakain siya ng inihaw na salmon na may kaunting lemon at bawang. Alam niya na ang salmon ay puno ng omega-3 fatty acids na nakakabawas ng pamamaga sa mga kalamnan at kasukasuan. Natuto rin siya mula kay Aling Rosa na ang salmon ay mayaman sa vitamin D na mahalaga para sa lakas ng buto at kalamnan. Pagkatapos ng ilang linggo, napansin ni Ahmad na mas madali na siyang makagalaw at ang kanyang mga tuhod ay hindi na rin gaanong naninigas. Hindi rin niya kinalimutan ang spinach. Bagamat hindi siya mahilig sa gulay, sinubukan niyang idagdag ito sa kanyang almusal. Gumawa siya ng omelette na may spinach at kaunting keso at minsan hinhalo niya ito sa kanyang smoothie kasama ang saging at almond milk. Ang spinach, ayon sa pag-aaral, ay puno ng magnesium, potassium at iron, mga sustansyang tumutulong sa pagpapalakas ng kalamnan at pagpigil sa cramps. Sa loob ng 2 linggo, napansin ni Ahmad na wala na ang madalas na panginginig ng kanyang mga binti. Sa wakas, natuto rin si Ahmad na tamang kainin ang saging. Dati kumakain siya nito ng mag-isa, pero sinabi ni Aling Rosa na kailangang ipares ito sa magnesium-rich na pagkain tulad ng almonds. Kaya naman, sinimulan niyang kainin ang saging kasabay ng isang dakot ng almonds o peanut butter sa tinapay. Ang tamang kombinasyong ito ay nakatulong sa kanyang mga kalamnan na mas mabilis makabawi mula sa paglalakad at nawala ang kanyang madalas na cramps. Pagkatapos ng 1 buwan, parang bumalik ang dating Ahmad. Nakakalakad na siya ulit ng malayo, umaakyat ng hagdan ng walang sakit, at nakakasali na rin sa mga simpleng laro kasama ang kanyang mga apo. Isang araw, nagpasalamat siya kay Aling Rosa at ibinahagi ang kanyang karanasan sa mga kaibigan sa nayon. Hindi ko inakala na ang simpleng pagkain lang ang sagot, sabi niya habang nakangiti. Ang kanyang mga kaibigan na inspirado sa kanyang pagbabago ay nagsimula ring subukan ang mga pagkaing ito. Ang nayon na dating tahimik ay naging mas masigla dahil sa mga lolo at lola na muling natutong maglakad ng walang sakit. Pagkatapos ng tagumpay ni Ahmad sa kanyang kalusugan, ang balita tungkol sa kanyang masiglang paglalakad ay kumalat sa nayon. Ang kanyang mga kaibigan na dating nahihirapan din sa sakit ng binti ay naging inspirasyon.
Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay naganap sa pamilya ni Zainab, isang 70 taong gulang na lola na kapitbahay ni Ahmad. Si Zainab ay dating masayang sumasali sa mga piknik kasama ang kanyang mga apo, ngunit nitong mga nakaraang taon, hindi na siya makasabay sa kanilang paglalakad sa parke. Ang kanyang mga binti ay mabilis na napapagod at ang sakit sa kanyang mga tuhod ay nagpapaiwas sa kanya sa mga aktibidad ng pamilya. Natakot si Zainab na baka tuluyang mawala ang kanyang kakayahang makagalaw at ang kaisipang iyon ay nagpapabigat sa kanyang damdamin. Isang araw, habang nagkukwentuhan sa ilalim ng puno ng mangga, ibinahagi ni Ahmad ang kanyang karanasan kay Zainab. "Zainab, subukan mo ang payo ni Aling Rosa," sabi niya, habang ipinapakita ang listahan ng mga pagkain. Ang kanyang anak na si Maria, na isang guro, ay nakinig din sa usapan. Interesado si Maria, kaya naghanap siya ng karagdagang impormasyon online at natuklasan ang isang artikulo tungkol sa beets, salmon, spinach at banana. Napag-alaman niya na ang mga pagkaing ito ay napatunayang mabisa sa pagpapabuti ng sirkulasyon, pagbabawas ng pamamaga at pagpapalakas ng kalamnan. Nagpasya si Maria na tulungan ang kanyang ina sa pamamagitan ng paggawa ng isang lingguhang plano ng pagkain. Kinabukasan, sinimulan ni Maria ang pagbabago. Bumili siya ng beets sa palengke at gumawa ng beet juice para kay Zainab. Kahit hindi sanay si Zainab sa lasa, sinubukan niya itong inumin araw-araw, lalo na nang malaman niyang ang nitrates sa beets ay tumutulong sa daloy ng dugo. Idinagdag din ni Maria ang salmon sa hapunan ng pamilya 2 beses sa isang linggo. Inihaw niya ito na may kaunting bawang at lemon na labis na nagustuhan ni Zainab. Ang omega-3 sa salmon, ayon sa artikulo, ay nakakabawas ng pamamaga na nagdudulot ng pananakit sa mga binti. Para sa spinach, gumawa si Maria ng masarap na spinach smoothie na may banana at almond milk, na naging paborito ni Zainab sa almusal. Ang pinakamahalagang pagbabago ay sa paraan ng pagkain ni Zainab ng banana. Dati, kumakain siya nito ng mag-isa, pero itinuro ni Maria na kailangang ipares ito sa magnesium-rich na pagkain tulad ng almonds. Kaya naman, sinimulan ni Zainab na kainin ang banana kasabay ng isang maliit na mangkok ng Greek yogurt at isang dakot ng almonds. Ang kombinasyong ito, ayon sa artikulo, ay tumutulong sa tamang paggamit ng potassium sa katawan na nagpapabawas ng cramps at pananakit ng kalamnan. Pagkatapos ng 2 linggo, napansin ni Zainab na mas magaan ang kanyang mga binti. Ang sakit sa kanyang mga tuhod ay unti-unting nawala at nakakalakad na siya ng mas mahaba nang hindi kailangang umupo. Isang linggo, dinala ni Zainab ang kanyang mga apo sa parke. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakasabay siya sa kanilang paglalaro ng walang sakit. "Lola, ang bilis mo na," sabi ng kanyang apo na si Carlo habang tumatakbo sila patungo sa swing. Ang kagalakan ni Zainab ay hindi maipaliwanag. Hindi lamang ang kanyang kalusugan ang bumuti, kundi pati ang kanyang ugnayan sa pamilya. Nagpasalamat siya kay Maria na patuloy na nagplano ng masustansyang pagkain para sa buong pamilya. Ang kanilang hapagkainan ay naging puno ng masasarap na ulam tulad ng inihaw na salmon at spinach salad. Ang pagbabago ni Zainab ay nagbigay inspirasyon sa buong pamilya. Ang kanyang asawa, mga anak, at maging ang kanyang mga apo ay nagsimulang kumain ng mas malusog. Ang dating tahimik na mga hapunan ay naging masaya at puno ng kwentuhan tungkol sa kalusugan. Isang araw, nagpasya si Zainab na anyayahan si Ahmad at Aling Rosa sa isang maliit na salusalo. Habang nagkukwentuhan, napagtanto nila na ang simpleng pagbabago sa dieta ay hindi lamang nagbigay ng kalusugan, kundi nagdulot din ng mas malapit na ugnayan sa kanilang komunidad. Ang nayon ay naging mas masigla at ang mga lolo at lola ay muling natutong tamasahin ang kanilang mga lakad. Sa gitna ng masiglang pagbabago sa nayon, may isa pang kwento ng tagumpay na nagbigay liwanag sa kapangyarihan ng tamang pagkain. Si Rashid, isang 68 taong gulang na dating guro, ay isa sa mga kaibigan ni Ahmad. Kilala si Rashid sa kanyang talino at dedikasyon sa pagtuturo, ngunit nitong mga nakaraang taon, nagdurusa siya sa matinding sakit sa binti tuwing gabi. Madalas, siyang magising dahil sa cramps sa kanyang mga hita at ang kanyang mga tuhod ay nanghihina pagkatapos ng maikling lakad sa umaga. Bagamat kumakain siya ng banana araw-araw, hindi pa rin nawawala ang sakit.
Siguro ganito na talaga kapag tumatanda, sabi niya, ngunit ang kanyang pag-asa ay unti-unting nauubos. Isang araw, habang nagkukuwentuhan sina Ahmad at Rashid sa plaza, ibinahagi ni Ahmad ang kanyang tagumpay sa tulong ni Aling Rosa. Rashid, hindi lang basta pagkain ng saging ang solusyon, sabi ni Ahmad. Inilahad niya ang payo ni Aling Rosa tungkol sa tamang pagsasama ng pagkain. Interesado si Rashid, kaya nagpasya siyang magpatingin sa isang lokal na klinika kung saan nakilala niya si Dr. Santos, isang doktor na dalubhasa sa kalusugan ng mga senior. Ipinaliwanag ni Dr. Santos na ang banana ay mayaman sa potassium, ngunit kailangang ipares ito sa magnesium-rich na pagkain tulad ng spinach o almonds para epektibong gumana sa katawan. Sinimulan ni Rashid ang kanyang pagbabago. Sa umaga, uminom siya ng beet juice na inirerekomenda ni Dr. Santos para mapabuti ang daloy ng dugo. Ang nitrate sa beets ay nakatulong sa kanyang mga kalamnan na makatanggap ng mas maraming oxygen, kaya mas kaunti na ang kanyang nararamdamang sakit pagkatapos maglakad. Idinagdag din niya ang salmon sa kanyang dieta na inihanda ng kanyang asawa na may kaunting herbs at olive oil. Ang omega-3 at vitamin D sa salmon ay nakatulong sa pagbabawas ng pamamaga at pagpapalakas ng kanyang mga buto. Para sa spinach, sinubukan ni Rashid na idagdag ito sa kanyang sopas at omelette na nagbigay sa kanya ng magnesium at iron na kailangan ng kanyang mga kalamnan. Ang pinakamahalagang aral ay ang tamang pagkain ng banana. Itinuro ni Dr. Santos na ang pagkain ng banana ng mag-isa, lalo na kung hinog na hinog, ay maaaring magdulot ng mabilis na pagtaas ng asukal sa dugo na nagpapahina sa mga kalamnan. Kaya naman, sinimulan ni Rashid na ipares ang banana sa almond, butter o Greek yogurt. Pagkatapos ng 2 linggo, napansin niya na nawala ang kanyang gabi-gabing cramps. Ang kanyang mga binti ay naging mas matatag at ang kanyang umagang lakad ay naging mas mahaba ng walang sakit. Pagkatapos ng 1 buwan, bumalik ang dating Rashid. Muli siyang nagsimulang maglakad sa paligid ng nayon at nagboluntaryo pa siyang magturo ng mga simpleng ehersisyo sa mga senior sa komunidad. Isang araw, nagpasalamat siya kay Dr. Santos at ibinahagi ang kanyang karanasan sa kanyang mga dating estudyante. Hindi ko inakala na ang maliit na pagbabago sa pagkain ay magbibigay ng ganitong kalaking pagbabago, sabi niya habang nakangiti. Ang kanyang mga estudyante na inspirado sa kanyang kwento ay nagsimulang magtanong tungkol sa malusog na dieta. Ang kwento ni Ahmad, Zainab at Rashid ay naging usap-usapan sa nayon. Ang kanilang tagumpay ay nagbigay liwanag sa kapangyarihan ng beets, salmon, spinach at banana. Sa pamumuno ni Aling Rosa at Dr. Santos, nagsimula ang nayon ng isang maliit na programa kung saan itinuro ang tamang pagkain sa mga senior. Ang dating mga lolo at lola na nahihirapan sa sakit ng binti ay muling natutong maglakad ng may kumpiyansa. Ang nayon ay naging simbolo ng pag-asa kung saan ang simpleng pagkain ay naging susi sa mas malusog at mas masayang buhay.